Aking ibabahagi ang salita ng Diyos na binigyan ko ng pamagat ng Most Wanted Enemy of God. Natatagpuan po ito sa John 10:10. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Ano ba ang layunin ni Satanas sa buhay ng mga tao? Tayo ay kanyang pagnakawan, di ba? Gawin miserable ang ating buhay. Nais ni Satanas na maging ignorante tayo sa salita ng Diyos dahil ayaw niyang malaman natin yung magandang plano ng Diyos sa atin. Kaya ang salita ng Diyos na naririnig natin ay agad niyang ninanakaw dahil ayaw niya na magpuri tayo sa Diyos at magbigay ng pasasalamat. Sabi dun sa Matthew 13 verse 4, A farmer went out to plant his seed. While he was planting, some seed fell by the road, and the birds came and ate it all up. Anong ibig sabihin itong talata na ito? Ang ibig sabihin ng talatang ito matatagpuan natin sa Matthew 13 verse 19. What is the seed that fell by the road? The seed is like the person who hears the message about the kingdom but does not understand it. The evil one comes and takes away what was planted in the person's heart. Merong 4 na klase ng tao pagdating sa salita ng Diyos eh. Ito yung nasa Matthew 13 verse 19. Meaning, ang salita ng Diyos na ating naririnig ay hindi na nakukuhang lumalim. At hindi na ito nagbubunga ng unawa, pag-ibig, kagalakan. Ninanakaw agad ni Satanas sa puso ng taong nahasikan ng salita ng Diyos. Kaya kung makikinig lang ang tao at hindi naman siya interesado sa salita ng Diyos, nanakawin lang ito ni Satanas. Hindi na ito titimo sa isipan natin, sa isipan ng mga nakikinig. Hindi niya na makukuha maunawaan to kasi sarado yung isipan eh. Di ba may mga tao na nakikinig lang, pero akala mo gustong-gusto at interesado siya, pero nakikinig lang pala, hindi talaga siya interesado sa salita ng Diyos. Kaya ang mahalaga, pagka ang mamamahayag magsasalita, kailangan muna ipanalangin ng mga taong makikinig ng mensahe na kanyang ihahatid. At para naman pasinungalingan ni Satanas ang salita ng Diyos, agad siyang gumagawa ng paraan. Mag-aalinlangan tayo at magdududa tayo sa salita ng Diyos na, hindi naman yan totoo. Di ba parang karirinig mo lang, parang nangyayari kabaliktaran ng mga inaasahan mo. Yun ang gagawin ni Satanas para magduda ka na sa salita ng Diyos. Minsan hindi na natin namamalaya na ginagawa niya tayong busy. Maraming tao ngayon busy sa mga trabaho, busy sa gawain sa bahay, mga activities na ginagawa niya. Para mawala na tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Tama ba? Di ba maraming lalo mga kabataan ngayon? Bakit kaya? Natatakot si Satanas na malaman natin ang salita ng Diyos. Na yung salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi niya nagugustuhin na ang tao ay maligtas. At tiyak na yung kamatayan nandun tayo sa impyerno. Yun ang gusto niya ay makasama ang tao sa impyerno. At isa pang bagay na kinakatakot ni Satanas, yung pag nalaman natin ang salita ng Diyos, nagiging matalino tayo. Ako sabi ko nga nagiging matalino talaga ang taong nagsasaliksik sa Diyos. Di ba yun ang sinabi sa Bible? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi kapag nalaman natin salita ng Diyos, mahirap na tayong linlangin. Hindi na tayo basta-basta madadaya. Kasi matatanong, meron ba sinabi yan sa Bible? Di ba? Pero kung wala kang kaalaman sa salita ng Diyos, yun ang madaling maloko, madaya. Number 2, yung pangalawang layunin ni Satanas? The thief comes to kill. Personalidad. Yan.
Gagamitin ni Satanas ang personalidad ng tao, mga ugali, upang ang kanyang planong pagpatay, pagwasak, pagnanakaw ay magawa niya sa pamamagitan ng taong pinili. Di ba tayo may pinipili natin kung saan tayo magpapagamit? Kay Satanas ba o sa Diyos? Kung masama ang iyong personalidad, yan ang gagamitin ni Satanas. Kung ano yung mga skills nyo, halimbawa, madali lang sa iyong pumatay, ikaw ang gagamitin niya sa pagpatay. Meron kasing taong hindi niya skill ang pagpatay o kaya hindi niya kayang pumatay. Kaya kanya-kanya kung ano yung skills na kaya mo, doon kanya gagamitin. Kung may mga taong ginagamit ang Diyos upang magbahagi ng salita ng Diyos, tao din ang gagamitin ni Satanas para sa katuparan ng kanyang mga plano. Di ba ganun lang din yun? Ang tao gagamitin niya para sa ipahayag ang salita ng Diyos. Si Satanas gagamitin din niya ang tao para ipalaganap ang kasamaan. Kung babasahin natin sa Genesis chapter 4, si Cain ay may inggit sa kanyang kapatid na si Abel at dahil sa kanyang personalidad, ginamit siya ni Satanas upang patayin si Abel. Ang tao ay isang kasangkapan. Nasa personalidad mo na lang kung saan may papagamit ang iyong sarili. Kay Satanas ba upang ipalaganap ang kasamaan na ang layunin ay pumatay, magnakaw, magwasak ng buhay ng tao? O sa Diyos upang ihayag ang mabuti upang maraming maligtas at makakilala sa Diyos? Choice ng tao kung saan niya gustong ipagamit ang buhay niya, yung kanyang sarili. Kung sa kasamaan o sa kabutihan. Yung una, yung personalidad. Yung pangalawa, kahirapan. Ang bansang Pilipinas po yata number 1 na sa korupsyon. At dahil po sa matinding korupsyon, marami pong taong dumadanas ng kahirapan na nagiging sanhi at dahilan para gumawa ng krimen. Nandyan po yung pagnanakaw. At kapag minalas-malas ka pa, pinagnakawan ka, napapatayin ka pa. Katulad ng mga naririnig natin sa mga balita ngayon. Kung natatandaan niyo yung nakaraang, yung presidente ng Pilipinas, ang sabi niya, kilala niyo naman siguro to kung sino yung presidente yung mga nakaraang administrasyon, ano? Ito ang sabi niya kung walang korap, walang mahirap. Totoo o hindi? Diba totoo? Wala sanang mahirap na Pilipino kung walang korupsyon. At hindi po barya-barya lang ang nakawan dito sa gobyerno. Milyon at bilyon kaya maraming mahirap sa Pilipinas. Kaya maraming krimen dahil sa kahirapan. Ang sabi nga ng mga nahuhuli kapag nagnanakaw sila, kaya sila nagnanakaw dahil wala silang makain o para ipakain sa kanilang mga pamilya. Next, yung pong pangatlong layunin ni Satanas. The thief comes to destroy. Number 1, ito ay sirain, wasakin ang kinabukasan ng kabataan. Mga kabataan na sinasabi ng pag-asa ng bayan, ngayon ay lulong sa bawal na gamot at mga drugs na sumisira sa kanilang kinabukasan. At nagdulot ng masamang bisyong ito sa pagkawasak sa buhay ng maraming kabataan. Maraming hindi nakapag-aral, di ba? Noong mga unang 3 buwan ng ating bagong presidente, si Pangulong Duterte, sobrang gulat ko. Kasi ang Pilipinas pala ay punong-puno ng mga adik. Kaya ang unang naitala noon ng mga nahuli ng mga adik ay 13 million. At ang mga drug lord ay may katungkulan sa gobyerno na dapat sila yung nagsisilbing daan upang ang mga kabataan magkaroon ng magandang kinabukasan. Yung mga taon na yun yung taong 2016 pa yun. Maraming buhay ang nawala. Pangalawa na winawasak ni Satanas ay ang pamilya. Hate siya sa pamilya pero ang Diyos, gusto niya yung pamilya, yung masaya ang pamilya, yung buo ang pamilya, nagkakasundo ang pamilya. Ang halimbawa nito, nasa Genesis 3, yung unang pamilya nilikha ng Diyos, nilinlang ni Satanas. Masaya sila namumuhay sa Garden of Eden
at naroon na lahat ng kanilang kailangan. Walang kulang dun sa Garden of Eden dahil pinuno ng Diyos ng mga magagandang bagay at pagkain. Subalit dumating si Satanas sa buhay nila, kaya ang magandang buhay nila ay napuno ng pagtatalo at away. Doon nagsimula yung mag-asawa nag-aaway, mga biyenan manugang nag-aaway, magkakapatid nag-aaway. Ginulo na ni Satanas ang magandang pamilya. Sabi ng Genesis 3 verse 15, I will make you and the woman enemies to each other. Your descendants and her descendants will be enemies. Ang dating masayang pamilya ay wasak na. Lagi nang may pinagtatalunan at hindi na naaayos. Kaya nasira na din ang sinumpaan sa harap ng altar. Pag kinakasal ang babae at ang lalaki sa harap ng altar at sa harap ng Diyos, meron silang mga sinusumpaan na sa hirap at ginhawa, sila ay magsasama. Pero kapag may dumating na mga third party, yan, nagkakaroon na po ng mga bagong relasyon, iniiwan na nila yung mga kaawa-awang mga anak nila. Dito na po nagsisimula yung sinasabing broken family. Nagkakanya-kanya na sila ng bagong pamilya. Pangatlo, yung mga anak natin, kung kayo may mga pamilya, kayo mga magulang, meron pong anak na nawawala na po yung kanilang respeto sa magulang. Iba na po yung panahon ngayon. At iba na ngayon ang mga kabataan. Kung magsalita sa mga nanay nila o tatay nila, wagas. Parang nakalimutan na nila kung paano sila inalagaan, paano sila minahal. Mula dun sa kanilang pagiging baby, hindi ka nga patulugin sa gabi, saka iiyak. Heto na, paglaki nila, ang nanay naman nila ang kanilang paiyakin sa sama ng loob sa kanila. Mga kabataan, respeto po sa magulang at paggalang ay hindi natin inaalis. Mahalin natin sila dahil kapag nawala sila, iyak tayo at saka na tayo nagsisisi. Sino ba si Satanas? Si Satanas ay kabaliktaran ng Diyos. Ang binubuo ng Diyos ay kanyang winawasak. Kung tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay, nais naman itong patayin ni Satanas. Mga biyaya, mga blessing, mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin, kanya namang ninanakaw. Katunayan po, bago likhain ng Diyos ang tao, kinumpleto muna ng Diyos ang lahat ng kakailanganin ng tao. Binigyan niya ng liwanag ang mundo sa pamagitan ng araw, ng bituin, ng buwan. Naglagay siya ng dagat at lahat ng laman ng dagat na ating makakain. Mga puno, mga nagsisilbing pagkain, at mga gamot sa ating mga karamdaman. Naglagay din siya ng hayop na pwede rin nating kainin at mga hayop na magiging kapakinabangan sa kapaligiran. Nung likhain ng Diyos ang mga bagay na ito, sinabi niya na ito ay mabuti. Matatagpuan natin yan sa Genesis chapter 1. Sa paningin ng Panginoon na ito ay mabuti dahil ito ay kakailanganin ng mga tao. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan niya pinuno at nag-provide ang Lord ng lahat ng ating pangangailangan. Nakita natin, di ba? Kung tao'y uunahin niyang lilikhain, tapos wala pa yung mga bagay na yan, wala silang kakainin. Pero inuna niya, pinuno niya. Ibig sabihin nito na kayang punan ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Doon pa lang kitang-kita na napupunan ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Satan is also called the thief because he corrupted the mind of all mankind. Kaya yung mga nakapatay, mga nakadroga, nakainom, lasing, wala sa sariling katinuan, corrupted ang isip. Kaya kapag nahimasmasan, doon nakikita nila, ay, nakapatay ako, nakagawa ng kasalanan, magsisimula na, magsisisi na dahil nahuli na sila. Nagagawa lang kasi ang isang krimen dahil sila ay impluwensya ng kasamaan, ng alak, droga, at kahirapan. At dahil sa galit ni Satanas sa Diyos, ang tao na minamahal ng Diyos ang kanyang pinaghihigantihan at pinahihirapan. Kasi hindi kayang labanan ni Satanas ang Diyos sapagkat si Satanas ay nalisan ng kapangyarihan.
Mababasa natin to sa Colossians 2 verse 15. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Ang lahat ng ito, mga ninakaw ni Satanas, marami pang siyang ninakaw marami pa siyang ginawa na hindi ko na po lahat ma-discuss. Pwedeng nandyan yung joy, yung kaligayahan ng isang tao, yung mga blessing, mga prayer natin, mga trabaho natin, yan. Mga bagay yan na ninakaw ni Satanas sa mga tao. Pero God promised, and He said in Joel 2 verse 25, I will pay you back for those years of troubles. Then you have plenty to eat and be full. Yung mga bagay na nawala at ninakaw ni Satanas, kaya pong ibalik ng Lord. Pero ito po, promise po ito ng Lord sa mga taong kumikilala sa Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang apektado sa mga ninanakaw ni Satanas ay mga walang pagkakilala sa Diyos dahil yung mga ninakaw na yun, hindi na rin makakabalik sa kanila. Hindi ito pinapangako ng Diyos na ibabalik sa kanila, kundi ito ay pinangako ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. Dahil sabi niya, John 10:10b, But I came, sabi ni Lord, to give you life, life in all its fullness or abundant life. Ang sinasabi dito sa John 10:10 ay beyond wealth and prosperity. Ang mga bagay na kailangan natin ay isa lang dagdag sa atin. Katulad na yung mga material na bagay, yung trabaho natin, yung mga pera natin, yung mga kailangan natin, pagkain, na masasarap na pagkain, trabaho. Ang tawag ng Lord dito, dagdag lang Na kadalasan yung mga tao, ang gusto niya ay puro dagdag. Dagdag lang ang gusto. Sa Lord, dagdag lang Pero sa tao, ano na yun? Malaking bagay yun. Sa Matthew 6 verse 33, ito po ang sabi, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Hindi po ito material thing ang pinagtutuunan ng Diyos na ibigay sa atin, kundi yung life. Ano ba yung sinasabi ng John 10:10 na sinasabi yung life? It is eternal life, assurance of salvation. Dahil nais ng Diyos na ang tao ay maligtas. Dahil hindi tayo kayang iligtas ng kasaganaan at mga material na bagay. Kasi nga ito dagdag lang Ang kailangan natin yung kaligtasan. Kaya sabi ng Matthew 16 verse 26, And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Kahit nasa sayo na ang lahat ng bagay, kung di ka naman maliligtas at mapapahamak lang yung sarili, hindi talaga material na bagay yung sinasabi ng John 10:10. It is all about the soul, yung soul ng tao, kaligtasan. Ang nais ng Diyos ay maligtas ang tao sa kapahamakan sa impyerno. Ang focus ng Diyos sa atin ay eternal joy, life to its fullness. Di po ba may mga taong masagana naman sa buhay pero hindi naman nararanasan yung tunay na kaligayahan? Meron malambot na kama pero hindi naman makatulog. May masarap na pagkain pero wala namang gana. Kahit meron ka na ng lahat ng bagay, nararamdaman mo pa din na may kulang sa buhay mo. Hindi ka lubos na nagiging masaya sapagkat sa Diyos mo lang iyon matatagpuan. Sabi ng awit 37 verse 4, Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Abundant life means something more meaningful than material wealth and prosperity. Ayan, tingnan mga abundant life means something more meaningful than material wealth and prosperity. Abundant life means gaining a heavenly perspective. He prepared more than material things. Ito yung hinahanda ng Lord sa atin. Sa 1 Corinthians 2 verse 9, No eyes has seen, no ear has heard, and no minds has imagined what God has prepared for those who love Him. Makamtan man natin ang lahat ng bagay kung wala naman yung protection ng Diyos na nakawin lang sa atin ito ni Satanas. Tama? Dahil kung tayo ay tunay na may pagkakilala sa Diyos at lahat ng meron tayo ay kanya niyang poproteksyonan.
Sabi nga, yung mga asset natin, yung mga bagay na natin, pag-aari natin, kayang protection ng Lord kung meron kang relasyon sa Diyos. Sabi ng Malakay 3 verse 11, your crops will be abundant, for I will guard them from insects and diseases. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of Heaven armies. Yan po yung magandang mensahe ng Lord na gusto niya pong iparating sa atin sa araw na ito. At maasa po ako na narinig at naunawaan nyo ang nais parating ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng Bible Hotline. Bago po ako magwakas, nais ko po kayong ipanalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Tunay po, Lord God, na marami pong nakarinig ng iyong salita sa mga oras na ito. Dinadalangin ko po, Panginoon, na buksan mo ng malawak ang aming mga puso, ang aming mga unawa, Panginoon. I-unlock po, Panginoon, ang iyong mga salita sa mga taong nakarinig nito, God. Upang anumang bagay na narinig nila, Panginoon, ito ay magbunga ng pag-ibig, magbunga ng kagalakan, magbunga, Panginoon, ng pagkakilala sa iyo. Panginoon, dinadalangin ko po, God, na ang kanilang mga puso ay tulad ng isang lupa na anumang binhi ng iyong salita ang itatanim sa puso ng mga taong nakapakinig ng salita mo, ito po ay magbunga. At dumating ang panahon, Panginoon, na sila man ay maghahayag ng iyong salita, God. Salamat po, Lord, sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Nais mo na ang tao ay maligtas at makakilala sa iyo. Nais mo, Panginoon, na buhay na ganap at kasaya-siya ang ibigay mo sa mga tao, God. Nawa, Panginoon, hindi kami maging materialistic, na puro kami pagpapala, puro mga material things ang focus namin, kundi ang iyong salita, ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, O Diyos. At pangunahan mo ang aming buhay mula ngayon at mula sa oras na ito. Lord, marami pong salamat na ang iyong salita ay hindi kayang nakawin ni Satanas sapagkat ito ay poprotektahan mo sa mga taong nakarinig ng iyong salita, God. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat mo sa aklat ng buhay ang aming mga pangalan, O God. At tulungan mo, Panginoon, na ang salitang ito, God, ay magpatuloy at hindi ito para ngayon lamang, O Diyos. Hanapin ka namin, Panginoon, habang ikaw ay malapit sa amin, O God. Lord, marami pong salamat, O Diyos, sa iyong salita, Panginoon, na nagbubukas ng aming mga puso, ng aming isipan. At wala pong kaming sawang magpupuri sa iyo mula ngayon hanggang sa huli ng aming mga hininga. Ito po ang aking dalangin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nais ko pong malaman nyo na masarap maglingkod sa Diyos. Subukan nyong hanapin ng Diyos, kilalanin at pag-aralan. Sisiguraduhin ko pong wala kayong pagsisisihan. At yan po ay mapapatunayan ng mga taong nakakilala na sa Panginoon. Na minsan sinasabi pa po nila na bakit ngayon ko lang nakilala ang Diyos? Sana noon pa. Pero hindi po aksidente na ngayon ay narinig mo ang salita ng Panginoon dahil ito yung tamang panahon at oras. Magandang gabi po at kami po ay nagpapasalamat mula sa Bible Hotline.